Narito na ang wakas ng mundo. Habang ang armadong sasakyan na may zombie sa harap ay bumibiyahe sa kalye. Nagpawis si Hanyena sa takot habang sinasabi, ano yon? Sinabi ni Jung Minjun, huminto ba yon dahil lumitaw ang infected? Habang sinasabi ng zombie, kaa. Kaa. Habang gumagalaw ang armadong sasakyan patungo sa kanilang direksyon. Nabigla at nalito si Kang Hakcheol habang sinasabi sa kanyang sarili, huminto. Napansin ba tayo? Kung kailangan nating lumaban, dapat ba nating harapin sila gamit ang mga sandata na pangmalapitan? Kung higit sa dalawa, mapanganib. Habang kinukuha niya ang kanyang kutsilyo. Isang zombie ang lumakad patungo sa armadong sasakyan habang sinasabi, kaa. Kyaa! Sinabi ni Kang Hakcheol sa kanyang sarili, may infected ba sa malapit? Biglang bumukas ang bintana ng armadong sasakyan at lumabas ang isang baril na may silencer. Habang pinaputok ito sa ulo ng papalapit na zombie. Nabigla at nalito si Kang Hakcheol habang sinasabi sa kanyang sarili, puputok ng baril, pero parang. Sinabi ng tao sa loob ng armadong sasakyan, putya. Nakita mo ba yon na headshot? Kik. Sinabi ng kanyang kaibigan, nasa harap mo lang naman. Sinabi ng isa, ha, pero nawala na ba lahat ng survivors? Hindi ko makita kahit isa sa kanila. Sinabi ng kanyang kaibigan, nagtago na sila agad nang makita ang harap ng sasakyan. Hindi ba obvious? Sinabi ng isa, kalimutan mo na. Magdesisyon ka na lang kung saan tayo mangangailangan. Kailangan nating punan ng kuota, maging tao o pagkain. Habang patuloy na umaandar ang armadong sasakyan. Sinabi ni Kang Hakcheol sa kanyang sarili, buti na lang, parang dadaan lang sila. Tumingin sa paligid si Kang Hakcheol at sinabi, wow. Mukhang wala na sila ngayon. Sinabi ni Seo Hajun, tama yon. Sinabi ni Kang Hakcheol, kailangan nating kumilos ng mabilis. At sinabi niya sa kanyang sarili, hindi maganda ang kutob ko dito. Habang sinisimulan ni Kang Hakcheol ang makina ng ambulansya. Makalipas ang ilang sandali sa Korean Telecom, naharang ang paradahan. Habang umaandar ang ambulansya. Sinabi ni Kang Hakcheol, buti na lang hindi naharang ang daan. Sinabi ni Seo Hajun, paano kung hindi na natin magamit ang sasakyan? Sinabi ni Kang Hakcheol, kung ganoon, kailangan nating maglakad habang iniiwasan ang mga infected. Malapit na tayo sa Gonja Station, mga 1 hanggang 2 kilometro, kaya sa palagay ko ay makakalakad na tayo pagkatapos. Makalipas ang ilang sandali nalito si Kang Hakcheol at sinabi, ha? Habang tinitignan niya ang side mirror at nakita ang armadong sasakyan. Nagpawis si Kang Hakcheol at sinabi, putya sinusundan tayo ng mga bastard na yon kanina. Sinabi ni Seo Hajun, nagbibiro ka ba? Habang inaapakan ni Kang Hakcheol ang gas. At mas mabilis silang kumilos. At umalis sila sa kalye. Sumunod ang armadong sasakyan at kumaliwa papuntang kalye. Habang patuloy na sinusundan ang ambulansya. Nabigla si Kang Hakcheol habang patuloy na nagmamaneho. Biglang sinabi ni Kang Hakcheol, putya. Harang ang daan. At tiningnan niya ang gilid. At sinabi niya sa kanyang sarili, isang paradahan. Maaaring may infected sa loob pero subukan nating pumasok muna. Habang bumabagtas siya sa harang. Habang bumibilis siya. Sinabi ni Hanyena, ano ang nangyayari? Sinabi ni Kang Hakcheol, isang mapanganib na sasakyan ang sumusunod sa atin simula kanina. Sinabi ni Hanyena, ano? Tumingin si Kang Hakcheol sa harap at sinabi, harang. Sinabi ni Kang Hakcheol sa kanyang sarili, sa ganitong bilis wala na tayong pagpipilian kundi lumaban. Tumingin si Kang Hakcheol sa paligid at sinabi sa iba, patay na daan, kaya siguro kailangan nating harapin sila. Manatili muna sa loob ng sasakyan, at maghanda baka may mangyari sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Moonjon, teka lang. Ano ang ibig mong sabihin? Lumabas si Kang Hakcheol sa ambulansya, at sinabi ni Moonjon, maaaring hindi sila masasamang tao, kaya kailangan mong mag-ingat, Hakcheol. Sinabi ni Kang Hakcheol sa kanyang sarili, sana rin ay friendly sila, pero kung hostile sila, wala na tayong pagpipilian kundi lumaban. Ang aking sandata ay isang madaling inayos na rifle na walang bala na may improvised na daga at isang emergency knife. Hindi natin alam kung ilan ang kalaban o anong mga sandata ang meron sila. Kung may baril sila, syempre disadvantage ako kahit gaano pa ako kagaling sa close combat. Iba ang laban gamit ang kutsilyo kaysa sa laban gamit ang baril lalo na kung mahusay sila sa baril. Kung talagang mapanganib ang sitwasyon kahit mag-isa ako.
Habang nagpawis si Kang Hakyol at tinitingnan ang kalye. May nagsalita, ano yon? Sinabi ng kanyang kaibigan, hindi ba sila bumaba? Habang sumisilip si Kang Hakyol sa kabilang direksyon. Sinabi ng zombie, kya? Sinabi ng maskman, putya. Sinasabi mong ako lang ang pupunta. Ah well, dahil hindi kami parehong mawawala. Sage. Ako na. Kung hindi sila karapat-dapat gawing alipin, papatayin ko na lang sila. Hindi sila maaaring mas mapanganib pa sa akin, di ba? Nabigla si Kang Hakyol habang sinasabi sa kanyang sarili, tatawag na sandata yon. Kailangan kong tumakas ng mabilis. Habang tumatakbo si Kang Hakyol pababa ng paradahan. Binuksan ni Kang Hakyol ang ambulansya at sinabi kay Jung Minjun, Hanyena at Moonjon, kailangan nating magtago sa ibang lugar, kaya lahat, lumabas ng mabilis. Si Jung Minjun, nalilito, sinabi ha. Sinabi ni Kang Hakyol, Jung Minjun. Kumusta ang kondisyon mo? Lumalala ba ang sintomas mo? Sinabi ni Jung Minjun, bakit bigla? Aayos lang ako ngayon. Sinabi ni Kang Hakyol, putya. Yena, ano ang tingin mo sa loob ng paradahan? Maramdaman mo ba ang anuman? Sinabi ni Hanyena, sa palagay ko ay pero hindi marami, sa palagay ko baka 4 o 5 tao. Habang tinitingnan ni Kang Hakyol ang harap gamit ang kanyang flashlight. Sinabi ng zombie, off. Habang nagpapasok si Kang Hakyol at ang iba ay dumadaan sa mga zombie ng patago, nakita ni Kang Hakyol ang isang bukas na pinto papuntang gusali. Tumingin si Kang Hakyol sa likod at sinabi, dito. At nakita ang hagdan at sinabi, buti na lang, bukas. Sinabi ni Kang Hakyol kay Jung Minjun, pamunuan mo ng maayos ang lahat at umakyat para humanap ng ligtas na lugar. Baka pumasok ang kasamahan ng kalaban sa unang palapag, kaya mag-ingat. Sinabi ni Jung Minjun, ano ang mangyayari sa'yo? Sinabi ni Kang Hakyol, ako ang bahala sa lalaking yon. Kahit may baril siya, dahil mag-isa siya, kaya ko siyang harapin. Sinabi ni Jung Minjun, hindi. Kahit ganoon, wala kang bala. Sinabi ni Kang Hakyol, subukan kong akitin siya palabas hanggat maaari. Dalhin mo sila sa loob ng gusali, isara ang pinto, at magtago. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako bumabalik. Sinabi ni Jung Minjun, maging mag-ingat ka. Sinabi ni Kang Hakyol, huwag kang mag-alala. Habang tumatakbo siya palabas. Biglang tumakbo ang mga zombie patungo sa maskman at sumigaw ang mga zombie, kuaa. Kraa. Sinabi ng maskman, putya. Sinabi ni Kang Hakyol sa kanyang sarili, na-spot siya ng mga infected. Kahit nakasilencer siya, kung magpaputok siya sa loob, magtitipon ang lahat ng infected. Habang nagsisimulang magputok ang maskman habang sinasabi ng mga zombie sa sakit, kaa. Sinabi ni Kang Hakyol sa kanyang sarili, mukhang marami siyang bala gayunpaman, saan ba niya nakuha ang EC na may silencer? Sinabi ni Kang Hakyol sa kanyang sarili, kung talagang mapanganib ang sitwasyon, kailangan kong tumakas mag-isa. Sa loob ng gusali. Sinabi ni Jung Minjun, wala bang tao? Sinabi ni Hanyena, mukhang okay. Makalipas ang ilang sandali. Sa loob ng isang kwarto. Pumasok sina Hanyena, Jung Minjun, Moonjon at Seo Hajun. Umupo si Hanyena at sinabi, sana ligtas si Hakyol. Nagpawis si Jung Minjun at sinabi, sa ngayon, magtago muna kayong lahat dito. Ako ang pupunta at tutulong kay Hakyol. Nalito si Hanyena habang sinasabi, ha? Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Jung Minjun at sinabi, huwag kang umalis. Nabigla at nalito si Jung Minjun habang tinitingnan si Hanyena na nagpawis sa kagandahan. Si Hanyena ay nakakapit kay Jung Minjun habang sinasabi, manatili kang malapit sa akin. Lumaki ang mga mata ni Jung Minjun habang nagpawis siya sa kalituhan at sinabi, ha? Bitawan ni Hanyena ang kamay ni Jung Minjun at sinabi, Habang lumingon siya sa kagandahan at sinabi, ako ay nag-aalala kay Hakyol, pero ang ganoong side ay may baril, kaya masyadong mapanganib at sinabi ni Hakyol sa atin na huwag lumabas hanggat hindi siya naririto. Sinabi ni Jung Minjun, pero. Sinabi ni Hanyena, sinabi ko ito dahil nagtitiwala ako kay Hakyol. Manatili tayo dito at hintayin siya. Tinitigan ni Jung Minjun si Hanyena habang sinasabi, sige. Makalipas ang ilang sandali. Tiningnan nila ang orasan at alas negatibo 1:30 na ng hapon. Sinabi ni Hanyena, ligtas kaya si Hakyol. Sinabi niyang akitin niya ito palabas, pero. Bigla may narinig silang ingay sa labas.
Lumabas si Jung Minjun sa kwarto at tiningnan sa paligid. Habang ang inday ay nanggaling sa fire exit. Narinig ni Jung Minjun ang doorknob na gumagalaw. Nagpawis si Jung Minjun at sinabi, Haksyol. Nagpawis si Hanyena at sinabi, hindi ba ka may infected sa kabilang side ng pinto? Habang tahimik na naghihintay sina Jung Minjun at Hanyena. Sinabi ni Oh Byung-jun, ano? Bakit hindi ito bukas? Sinabi ni Bae Sunho, may tao ba sa loob? Sinabi ni Hanyena, 2 tao. Hindi ba sila infected? O special infected? Habang nagpawis si Jung Minjun. Sinabi ni Oh Byung-jun, tiyak na bukas ito ilang araw na ang nakalilipas. Sinabi ni Bae Sunho, putya, itinago ko ang mga gamit ko sa loob. Sinabi ni Oh Byung-jun, huwag mong sabihing may mga tao talaga. Nagpawis si Jung Minjun at sinabi, teka. Sinabi ni Hanyena, ha? Lumakad si Jung Minjun papunta. Sinabi ni Hanyena, hoy. Jung Minjun. Huwag kang lumapit. Tiyak na infected ito. Habang binubuksan ni Jung Minjun ang pinto, sinabi ni Hanyena, baliw ka. Bubuksan mo ang pinto. Habang binubuksan ni Jung Minjun ang pinto, nabigla si Jung Minjun at sinabi ano-ano ito. Oh Byung-jun at Bae Sunho. Si Oh Byung-jun, 18 taong gulang, Seongon High School, 2 taon, Section 5. Si Bae Sunho, 18 taong gulang, Seongon High School, 2 taon, Section 6. Sinabi ni Jung Minjun, bakit kayo nandito? Nabigla at nalito sina Oh Byung-jun at Bae Sunho habang sinasabi, ha? Sinabi ni Oh Byung-jun, Jung Minjun. Hoy, ano ang ginagawa mo dito? Sinabi ni Jung Minjun, hindi, ako ang dapat magtanong. Sinabi ni Bae Sunho, ano hindi ba yon si Hanyena? Jung Minjun, ang section mo. Pumikit ng ilong si Hanyena at sinabi, ano? Tiyak na hindi amoy tao. Sinabi ni Oh Byung-jun, Jung Minjun, bakit kasama mo si Hanyena? Napaka-weird na combination yon. Sinabi ni Jung Minjun, tungkol doon anyway, ipapaliwanag ko ng dahan-dahan mamaya, kaya pumasok na kayo ng mabilis. Nagpawis si Hanyena at sinabi, infected siya. At itinuro niya si Oh Byung-jun at sinabi, tatawag na bastard na iyon ay infected. Palabasin niyo siya ng mabilis. Sinabi ni Oh Byung-jun, ha? Hindi ako infected. Sinabi ni Hanyena, huwag kang magsinungaling. Amoy talunan ka, amoy baboy, weird na maasim na amoy, amoy bulok, amoy bangkay, lahat ng klaseng masamang amoy, tiyak na hindi yon tao. Pasyonadong naamoy ni Jung Minjun ang leg ni Oh Byung-jun. Takpan ni Jung Minjun ang kanyang ilong at sinabi, iyon lang ang amoy ng pawis ng lalaking ito. Palaging masamang amoy ang pawis ni Byung-jun. Nalito si Hanyena habang sinasabi, ha? Hindi maaaring tama yon. Sinabi ni Oh Byung-jun, putya patawad. Naliligo naman ako ng maayos. Makalipas ang ilang sandali. Nabigla si Jung Minjun at sinabi, galing kayo sa Gonje Station Shelter. Pero hindi ba kayo masyadong bata para magpatrol? Sinabi ni Bae Sunho, kahit sino na 18 pataas ay kailangang magpatrol at mag-duty sa seguridad at ngayon ay halos 3 hanggang 400 na ang tao. Hindi na kaya ng Gonje Station na magkasyang lahat, kaya sinakop na namin ang mga kalapit na gusali at kumalat. Unti-unti naming pinalalawak ang aming teritoryo. Sinabi ni Jung Minjun, that's quite a large scale. Sinabi ni Bae Sunho, anyway, mga 2 kilometro ito mula sa Gonje Station. Ito ay pansamantalang base kung saan kami nagpapahinga habang nagpapatrol. Hindi ko inakala na nandito ka pala, Jung Minjun. Sinabi ni Moon-jun, excuse me. Nalito si Bae Sunho habang tinitingnan si Moon-jun. Ipinakita ni Moon-jun ang kanyang cellphone at sinabi, nakita niyo na ba, sa Double Academy, ang isang babaeng 20 taong gulang na nagngangalang Seo Hakyung. Siya ang aking anak na babae, mababa na ang baterya, pero narito ang kanyang litrato. Sinabi ni Bae Sunho, si Seo Hakyung. Sa palagay ko ay nakita ko na ang babaeng ito dati. Sinabi ni Oh Byung-jun, hindi ba siya ang babaeng nasa Women's Isolation Area malapit sa Gonje Station, Exit 1? Sinabi ni Bae Sunho, sa palagay ko ay nakita ko siya sa shelter. Mula sa litrato lang, mukhang siya nga. Nabigla si Moon-jun habang sinasabi, talaga? Thank you. She's healthy and doing well, right? Sinabi ni Bae Sunho, pero mula sa litrato lang, hindi ko magaranti ng 100%. Kung titignan niyo ng personal, malalaman niyo ng sigurado.
Dapat ba tayong pumunta sa shelter agad? Nagpawis si Jung Minjun at sinabi, pero may problema ngayon. Did you see anyone with weapons when you came in here? Tulad ng isang kakaibang sasakyan na may nakabitin na infected di. Sinabi ni Oh Byung-jun, ha? Si Hanyena na patuloy na nakatakip ng ilong ay sinabi, while we were traveling near a car, bigla na lang kaming sinundan ng mga taong iyon. Ayon kay Hakcheol, may baril at sandata sila. Sinabi ni Oh Byung-jun, pero hindi ba masyado kang obvious sa pagtakip ng ilong mo? Sinabi ni Hanyena, ang baho ng pawis mo, bastard ka. Sinabi ni Bae Sunho, pero sino ba itong Hakcheol na binanggit mo? Sinabi ni Jung Minjun, si Kang Hakcheol ay kasama rin naming naglalakbay. Mula sa aming paaralan. Sinabi ni Bae Sunho, ang batang iyon na tumakas mula sa North Korea. Same class as you, right? Sinabi ni Jung Minjun, yeah, that's right. Sinabi ni Bae Sunho, that's a really unique combination. Sinabi ni Jung Minjun, anyway, sinabi ni Hakcheol na akitin niya sila palabas. Pero 30 minutes na ang nakalilipas at walang balita, kaya nag-aalala ako. Sinabi ni Bae Sunho, yinan. When we came in here, walang tao. Gusto mong umakyat sa rooftop at tingnan? Sinabi ni Jung Minjun, sure. Biglang hinila ni Hanyena ang hoodie ni Jung Minjun at sinabi, wait. Habang tinitingnan sina Jung Minjun, Oh Byung-jun at Bae Sunho, sinabi niya, Jung Minjun, stay with me. Hindi ba pwedeng ipadala na lang natin sila para tingnan? Nabigla at nalito si Bae Sunho habang sinasabi, ha? Sinabi ni Hanyena, isama niyo na rin ako. Habang sina Oh Byung-jun at Bae Sunho ay nabigla at natahimik habang pinapanood sina Jung Minjun at Hanyena na napakalapit sa isa't isa. Tinitingnan ng isa't isa sina Oh Byung-jun at Bae Sunho. Sinabi ni Jung Minjun, don't worry. Aakyat ako sa rooftop ng gusaling ito kasama ang mga kaibigan ko para tingnan ang paligid. Yena, maghintay ka rito kasama si Hajun at ang kanyang ina. Okay lang ba yon? Nagpawis si Hanyena sa kagandahan habang sinasabi, Nandi. Si Hanyena na parang mabait na bata ay sinabi kay Jung Minjun, you absolutely cannot go far, okay? Got it? Naging seryosong selos at tahimik sina Oh Byung-jun at Bae Sunho habang tinitingnan sina Jung Minjun at Hanyena. Makalipas ang ilang sandali pataas ng hagdan. At sa rooftop, tinitingnan ng paligid sina Oh Byung-jun, Bae Sunho at Jung Minjun. Habang tinitingnan ni Jung Minjun ang kalye sa ibaba at sinabi, wala talagang tao. Sinabi mong siguradong naghihintay ang sasakyang iyon sa labas ng gusali ligtas kaya si Kang Hakcheol. Kung nagpaputok sila mula sa kanilang side, maririnig namin ang putok ng baril baka hindi namin narinig dahil sa silencer. Pero kahit may silencer, dapat may narinig tayong tunog di. Sinabi ni Oh Byung-jun, hey Jung Minjun. Biglang hinawakan niya ang hoodie ni Jung Minjun nang may agresyon at sinabi, hey, you foolish bastard. Habang nabigla at nalito si Jung Minjun. Sumigaw si Oh Byung-jun, sabihin mo sakin ang totoo, bastard ka. Nagsisidate ba kayo ni Hanyena? Nabigla at nalito si Jung Minjun habang sinasabi, what? No, what kind of nonsense is that suddenly? Bakit kami ni Hanyena? Sinabi ni Oh Byung-jun, if you mess around, I'll drop you from the rooftop. Tell me straight. Sinabi ni Bae Sunho, si Hanyena ay hindi ganoong klaseng babae siya ay isang taong hayagang nandidiri sa mga talunan tulad namin, kasama ka na. Ang ultimate popular goddess ng Seomunhai pero para sa mga talunan, siya ay si Hanyena na may rotten personality. But she's so beautiful that being despised like her isn't that bad. Hindi ka man lang nasa parehong section pero iniisip mo si Hanyena ng ganoon? Sinabi ni Oh Byung-jun, right, hindi ako naramdaman ng masama nang tinitingnan niya ako ng may disgust. Sinabi ni Bae Sunho na tapat, if you are pretty everything is forgiven. Sinabi ni Jung Minjun, cut it out, you crazy bastards. Sinabi ni Bae Sunho, besides, si Hanyena ay pinakanayurakan ka, Jung Minjun. Pero ngayon ano? Sinabihan ka ni Jung Minjun na manatili sa kanyang tabi. Sinabi ni Oh Byung-jun, if this isn't dating what is it? Sinabi ni Jung Minjun, you are jumping to conclusions over something like that. It just happened that ended up traveling with Yena early in the crisis, that's how it turned out. Sinabi ni Bae Sunho, tingnan mo ang bastard na ito, tinatawag siyang Yena imbes na Hanyena. Sinabi ni Oh Byung-jun, nagde-date sila, bastard na ito. Lumingon si Jung Minjun at sinabi,
at si Yena ay may parang separation anxiety, nawawala ang mga magulang ni Yena. Well, ako lang ang maaasahan niya. At marami na siyang nagbago mula noon. Sinabi ni Oh Byung-jun na nagtapat at sinampal ito sa mukha ni Jung Min-jun, iyon ang tinatawag na pagde-date, bastard kang tanga. Gaano na kalayo ang narating niyo? Sinabi ni Jung Min-jun, bastard na tanga at talunang ito. Sinabi ni Oh Byung-jun, nagwakas ang mundo kaya nabalisa si Han Yena at nagiging malambing kay Jung Min-jun, hindi ko mapaniwalaan. Sinabi ni Jung Min-jun, tigilan mo ang kalokohang iyan anyway, wala kaming relasyon sa isa't isa. Hindi iyon ang mahalaga, kailangan nating hanapin muna si Kang Hak-cheol. Sinabi ni Bae Sun-ho, sa totoo lang, narinig ko na may shootout sa labas ng shelter ilang araw na ang nakalilipas. Narinig ko na may baril at sandata rin ang kabilang side. Pero napakarami naming tao, hindi ko alam kung ang mga taong sumunod sa inyo ay ang parehong mga yon. Sinabi ni Jung Min-jun, isang shootout. Tapos napakapanganib sa labas, okay lang ba kayo? Ang inyong mga sandata ay mga palakol at pickaxes lang, mga sandata na pangmalapitan, masyadong mahina yon. Sinabi ni Oh Byung-jun, kaya kapag may mapanganib na sitwasyon, agad kaming nagre-request ng sa pamamagitan ng radyo. Tapos dumarating ang armadong suporta gamit ang sasakyan para tumulong agad, kaya hindi kami masyadong nag-aalala. Sinabi ni Bae Sun-ho, at mula noon, hindi na namin sila nakita ng ilang araw, kaya baka tumakas sila. Hindi ko talaga alam kung ang mga taong sumunod sa inyo ay ang parehong mga yon. Sinabi ni Jung Min-jun, Yenangi. Sinabi ni Bae Sun-ho, kung talagang nag-aalala ka kay Kang Hak-cheol, paano kung maghintay muna kayo rito bago pumunta sa Gonja Station? Okay lang yon, di ba? Sinabi ni Jung Min-jun, talaga bang okay lang yon? Sinabi ni Oh Byung-jun, sa pagkakataon, napakaraming tao sa shelter ngayon, kaya naging napaka-istrikto ang pagtanggap ng mga survivor. Dahil kilala ka namin, malamang tatanggapin ka pagkatapos lang ng ilang pagsusulit. Sinabi ni Jung Min-jun, ha? Iyon ang parehong radyo na mayroon si Hak-cheol. Hak-cheol ay dapat may radyo mula sa mga taong galing sa inyong shelter. Maaari mo bang subukang kumonekta dito? Sinabi ni Oh Byung-jun, o talaga? Nakilala niyo ang mga tao mula sa aming side. Kung mayroon siya, konektado na sana yon, pero i-report ko muna sa headquarters. Sinabi ni Jung Min-jun, akong iisipin lumabas kami ng napakabilis, naiwan ang bag ni Hak-cheol sa ambulansya. Kung ang radyo ay naiwan sa ambulansya, baka hindi talaga ito makakonekta. Ginamit ni Oh Byung-jun ang radyo at sinabi, ito si Oh Byung-jun. Nakarating na sa Grand Plaza Building sa Cheongho. Nakakita ng 4 na survivor. Ang mga survivor ay mga kaibigan mula sa aming paaralan, okay lang bang dalhin sila? May sumagot sa radyo at sinabi, kahit na mga kakilala sila, kailangan mong dalhin sila sa Hope Clinic at i-isolate ng hindi bababa sa isang araw. Alam mo yon, di ba? Sinabi ni Jung Min-jun sa kanyang sarili, habang nagpapawis sa pagkabigla at kalituhan, ipagsusulit para sa infection. Sinabi ni Oh Byung-jun, obviously alam ko ang mga patakaran. At syempre, kailangan nilang masubukan. Gayunpaman, isang miyembro ng aming grupo ng mga kaibigan ay nawawala pa, kailangan nating hanapin ang kaibigang iyon muna. Kung huli na, baka bukas na kami kumilos. Sinabi ang radyo na intindihan. Siguraduhing mag-ulat kung may mangyari, over. Sinabi ni Jung Min-jun, para pumasok sa shelter, kailangan bang magpa-test para sa infection? Sinabi ni Oh Byung-jun, mandatory iyon. May ospital na tinatawag na Hope Clinic sa labas ng shelter. May espesyalistang doktor doon, at sabi nila ay halos tumpak ang pagtukoy ng infection status. Nakatayo si Jung Min-jun na nabigla. Tapos sinabi niya, tapos kung lumabas na positibo sa infection, ano ang mangyayari pagkatapos? Sinabi ni Bae Sun-ho, ang mga infected ay mabilis na magiging infected. Kaya natural agad na pagpapatay. Habang nabigla si Jung Min-jun, sinabi ni Oh Byung-jun, Jung Min-jun, hindi ka infected, di ba? Ganoon din ang iba. Sinabi ni Jung Min-jun sa kanyang sarili, putya, huwag mong sabihin, kung magpa-test ako, lalabas na infected ako. Habang hinahawakan niya ang kanyang sugat. Sa isang distansya, isang lalaki ang nagmamasid kina Jung Min-jun, Oh Byung-jun at Bae Sun-ho sa rooftop mula sa kabilang gusali. Habang ginagamit niya ang kanyang binoculars at sinabi, ito ang patrol team 2.
Nakakita ng mga survivor sa rooftop ng isang gusali sa Cheongho-daero. 3 lalaki base sa mga berdeng identification bands sa kanilang mga braso, tiyak na ang mga taga-Gunja Station na nakipagbarilan natin sa lugar na ito ng ilang araw na ang nakalilipas. Sinabi ng lalaki sa radyo, ano ang nangyari sa tumakas mula sa ambulansya? Sinabi ng lalaki na may school mask, ang aming grupo na may baril ang sumunod sa kanya pero walang balita pa. Akala namin isa lang siyang tao, pero mukhang 4 o higit pa, hindi namin matukoy ang eksaktong bilang. Dagdag pa, nakita na ang tumakas mula sa ambulansya ay may 2 rifle, hindi namin maring mayroon sila. Sa ngayon ako lang ang may sandata na pangmalapitan, kaya mag-isa ako. Sinabi ang radyo, noon, isa sa aming mga tao ang namatay dahil sa mga bastard na yon. Kung tiyak na ang mga taga-Gunja Station, hulihin silang buhay sa anumang paraan at patayin sila kung. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.